Hello po, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ng online preaching. Una-una po, magte-testimony muna ako kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa ating buhay. Na kapag kapalay tinawag ng Panginoon, ay yung nais ng Diyos na lagi niyang pinapa-remind na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi yung ating kalooban. Minsan kapag sinusunod mo yung sarili mo, napapahamak ka, nasasaktan ka, napapagod ka, na yung ikaw na yung sumusunod na ikaw na yung sarili mo na yung sinusunod mo. Pero kapag kalooban ng Diyos, kahit mahirap, pero nandyan yung Panginoon. Yung nais na pinapagawa niya, na ibahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ang revelation sa akin ng Panginoon sa mga bata, na makapag-preach ako sa mga bata, turo yung mga Bible verse. Kaya yun ang binigay sa akin ng Panginoon na kaya mamaya meron po kami gawain mamaya, mga bata po, na tuturuan po namin yung mga batang umawit, kumanta, magkabisado ng Bible verse. Kaya po i-encourage ko po yung mga bata ko. Pwede po kayong sumali sa gawain ng mga bata mamaya po. Alas 3 ng hapon po, na ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Yung nais ng Panginoon na tayo sumunod sa Kanya. Ayun lang po, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Excuse me po. Yung topic po natin ngayon sa araw na ito, yung lakaran natin ang Kanyang nais ng ating Panginoon. Lakaran natin ang nais ng ating Panginoon. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tayo'y magkakaroon ng pagpapala kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon. Ang ating ang verse na ating topic is Awit, Psalm 143 verse 10. Sabi dito, ikaw ang aking Diyos. Ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daanan. Pero bago yan, tayo muna po'y manalangin para gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating itatapik sa araw na ito. Tayo mo ko tayo po manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Father God, na ikaw ang maparangalan, na ikaw ang may taas sa aking buhay, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya, sa isip, salita at sa gawa in Jesus' name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo, kalakasan. Salamat sa buhay na walang gan na pinapahiram mo sa mundo na ito. Kaya, Father God, loban mo po ako ng knowledge at wisdom, itago mo ako sa likuran, at langisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Anumang revelation mo sa bawat anak mo, Panginoon, na ito'y tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong mga salita, may dalawa o tatlong higit pa nagtitipon sa iyong pangalan, ang iyong presensya ay nasa kalagitnaan, Father God. Kaya, Father God, sa araw na ito, Holy Spirit, inaanyahan ka po namin na lubos namin maunawaan ang mensahe mo, anumang mensahe mo sa bawat makikinig, na ito'y maunawaan nila ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, thank you so much. In Jesus' name, Amen. Ulitin ko lang po yung topic natin, na lakaran natin ang Kanyang nais ng ating Panginoon. Lakaran po natin ang nais ng Panginoon. Sabi po sa Awit 143 verse 10, ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Amen po ba? Kapag nilalakaran natin ang Panginoon, kapag tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, yung Panginoon yung Panginoon na ang nasusunod, hindi na yung ating kalooban. Kaya maraming beses tayong tinatapik ng Panginoon para magbalik loob sa Kanya, sundin ang Kanyang kalooban, hindi ang kalooban natin. Amen po ba? Dahil tayo nabubuhay dito sa mundo na ito, may nais na may purpose ang God para sa atin na tayo sumunod sa Kanyang kalooban.
hindi yung kalooban natin. Kaya dapat natin sundin, lakarin kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. Hindi natin plano, kundi ang Diyos ang nagplano sa atin, sa ating buhay. Plano niya tayo na isilang, plano niya tayo na magkaroon ng relasyon sa Kanya, plano ng Diyos na tayo maligtas, kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, number 1, pagsunod sa ating Diyos. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa. Sa lahat ng lupa, mapapasa iyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Amen. Kapag tayo na sumusunod, tayo pagpapalain ng Panginoon. Ay, ito'y pangako ng Panginoon na tayo sumunod sa kanyang kalooban. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Amen po ba? The more tayong sumusunod sa Panginoon, the more tayong pagpapalain sa Panginoon. Pag the more tayong lumalayo sa Diyos, lahat yan aalisin ng Panginoon pagpapala mo. Kaya kapatid, ang nais ng Panginoon sa atin na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban natin. Napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Kahit mahirap, pero ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Ang Diyos ang naggagabay sa bawat buhay ng mga anak niyang lumalapit sa Kanya. Kaya napakalaga na kapag tayo sumusunod sa Kanya, hindi mo pala alam, pinagpapala ka ng Panginoon, binibless ka na ng Panginoon. Hindi mo alam, bigla ka na lang may blessing na dumarating. Amen po ba? Kaya napakabuti po na sumunod tayo, lakaran natin yung kalooban ng Diyos. Kasi the more kang sumusunod sa Panginoon, the more kang pagpapalain ng ating Panginoon. At yung lalo na po, may mga pagkakilala sa mga bansa. Kapag ang isang bansa for example, kapag ang presidente ng bansa ay may takot sa Diyos, may pagkakilala, yung bansa na may pagkakilala sa Panginoon, pagpapalain ang buong sambayanan. Pagpapalain katulad na lang po kapag ang Pilipinas mayroong takot sa Diyos, mayroong relation sa Panginoon, pagpapalain ng Panginoon yan. Amen po ba? Kaya nga dapat natin ipanalangin ang mga nanunungkulan, mga umuupo. Kailangan din nila ng gabay ng Panginoon. Hindi ang kanilang mga sarili, kundi gabay ng Panginoon at sila'y lumapit din sa Panginoon. Amen po ba? Lahat ng ating ginagawa ay ipaalam natin sa Panginoon. Kausapin natin, Panginoon, Lord, sa araw na ito, tulungan mo ko kung anong gagawin ko. Kasi kailangan natin na magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Lahat ng tinatahak natin sa mundo na ito ay dapat nating ilapit sa Panginoon. Lalo na sa nangyayari sa panahon ngayon, dahil malapit ng pagdating ng Panginoon. Kailangan natin, lakaran na natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Napakabuti at tapat ng Panginoon. Kung ang bawat bansa, kung may kilala sa Panginoon, pagpapalain ng Diyos yan. Ulitin ko lang po Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2. Kung susundin nyo lamang ninyo si Yahweh ng inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakamadakila sa lahat ng bansa. Sa lahat ng lupa, mapapasa iyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ang ganda po ng verse, no? Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, may pagkakilala tayo sa Diyos, may takot tayo sa Diyos, pagpapalain tayo ng Panginoon. Hindi lang yung bansa, bawat pamilya, kapag may pagkakilala sa Diyos, pagpapalain ng Panginoon yan. Pangako niya yan, pagpapala, rumaragasa, umaapaw. Blessing na dumarating sa buhay mo. Pero pag wala kang pagkakilala sa Diyos, hindi mo mararanasan ang pagpapala.
Kailangan lang natin na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya na hindi kakailan nag-aalinlangan. Amen po ba? Kailangan hindi tayo nag-aalinlangan sa ating Panginoon. Na tayo lumapit sa Kanya. Sabi nga dito sa Kawikaan chapter 22 verse 4, ang pagpapala at pagsunod kay Yahweh at ang kapakubabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Amen. Ang ganda po ng verse niya, no? Ang pagpapala at pagsunod kay Yahweh, ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, may pagpapala kay Yahweh. Pakumbabaan, kumbaga yung buhay mo ay ituon mo na sa Panginoon. Lahat yan ay magbubunga ng yaman mo. Lahat ng sakripisyo mo, pagsunod mo sa Panginoon, magbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Amen. Dapat yung ating itinataas ang ating Panginoon sa ating buhay. Iparangal natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kasi siya ang may likha na lahat ng bagay. Dapat natin sundin yung kalooban ng Diyos. Dapat natin unahin ang ating Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos at pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga na pagsunod natin kay Yahweh, tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Kapag hindi tayo sumusunod kay Yahweh, kahit na manalangin ka, o anong gawin mo, pag panalangin, kung hindi ka naman sumusunod at nakakagawa ka pa rin ng kasalanan, useless na din yung mga panalangin. Minsan hindi mo nararanasan yung Holy Spirit ng Panginoon. Kasi nga, wala na yung pagsunod mo sa Panginoon. Napaka-importante importante yung pagsunod natin sa Kanya. Una-una, pagtitiis. Habang the more kang sumusunod sa Panginoon, maraming pagtitiis. Katulad na lang ni Jesus Christ. Di ba po, pinadala siya ng Ama. Nag-sacrifice si Jesus Christ sa cross ng Calvary para tayo ma-save yung ating sin sa kasalanan. Pagsunod mo sa Panginoon, paghihirap, pag-uusig, pagsubok. Yan yung pagtitiis natin, paghihirap, pagsubok, pag-uusig. The more kang nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, the more din yung kung gaano ka tinitesting ng Panginoon. Paghihirap, pag-uusig, pagsubok. Amen po ba? Lahat yan mararanasan natin, hindi lang tayo, lahat po tayo makakaranas yan. Di ba nga si Jesus Christ nakaranas ng pag-uusig, nakaranas ng paghihirap, nakaranas ng pagsubok sa pag-alupusta sa kanya ng mga Hudyo. Dinuraan, inampas, sinibat, dahil yan sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Sinacrifice niya yung kanyang sarili para magkaroon tayo ng kaligtasan sa mundo na ito. Yung pagtitiis ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, kailangan din natin magtiis. Kapit lang, kapatid. Wala kang ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon sa ating buhay. Next po, pagsunod. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin sundin yung kalooban ng Panginoon, hindi yung kalooban natin. Kasi may mga plano ang Panginoon para sa ating buhay. Diba sa Jeremiah 29:11, patid ko ang mga plano ko sa inyo. Plano na nagbibigay ng alugod-lugod sa Panginoon. Kasiya-siya. Amen po ba? Hindi niya meron tayong pag-asa. Amen po ba? Alam ng Diyos ang mga plano niya sa atin. Basahin ko po yun Parang nire-remind ng Lord sa akin ng Jeremiah. Wait lang po basahin natin. Hindi ko masyado ang kabisado yung verse niya. Wait lang po sa akin. Basahin ko po sa inyo Jeremiah
Kaya ano po na tayo lumapit sa Diyos. Huwag po tayo manghinaan ng loob na lumapit sa Panginoon. Kasi lakaran natin yung will ng Lord, hindi ang will natin. Kapag will natin ang nasusunod is nasasaktan tayo. Kapag will ng God is may peace of mind ka. Mayroon kang takot sa ating Panginoon. Kaya napakabuti po na tayo lumapit sa ating Panginoon. Wag po nating hayaan na tayo lumalayo sa ating Panginoon. Pagkos lumapit po tayo sa Kanya, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Jeremiah 29:11, batid ko ang mga plano ko sa iyo, sabi dito. Pagkat batid kong lubusan ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Amen. Tayong lahat sa mundo na ito, may mga plano ang Panginoon. Kung bakit tayo nasilang, bakit tayo nabuhay sa mundo na ito, para gawin yung will ng God. Hindi yung will natin. Kasi kapag the more kang sumusunod sa plano ng Diyos, tayo ipagpapalain ng Panginoon. At bibigyan niya tayo ng kagalakan sa ating puso. Kaya kapatid, kapag ang plano ng Diyos, sumunod ka sa Kanya, ay pagpapala. Sa Kanya may pag-asa. Sa tao walang pag-asa. Iwan ka man ng mahal mo sa buhay. Pero ang Panginoon nariyan pa rin na nagmamahal. Siya yung tunay na nagmamahal sa atin. Amen po ba? Yun na, pagsunod, kalooban ng Diyos at yung kalooban ng Diyos ang masunod. Pangatlo po, pagtitiwala, bigay mo ng buong lakas at buong isip, buong kaluluwa. Pagtiwala mo yung buhay mo sa Diyos, Lord, may magagawa ka ba? Pagkatiwala mo. Kapag nahihirapan ka, nabibigatan ka, Lord, tulungan mo ako. Dahil ang Diyos may magagawa. Diba sabi nga niya sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Kapatid, walang bagay na mahirap para sa Diyos kung tayo lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba. Dahil ang lahat ng bagay siyang may kontrol. Dahil lahat ng bagay siyang may likha. Nilikha niya tayo, niwangis niya tayo. Amen po ba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, sinilang tayong hubad rin tayong haharap sa Panginoon. Kaya pagtiwala mo kapatid, dahil siya ang may likha ng lahat ng bagay. Hingiin mo sa Diyos ang relasyon mo sa Kanya, tulungan, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Tulungan mo ako na ako'y sumunod sa iyong kalooban. Lakaran ko ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Kalooban ng Diyos. Hanggat hindi mo hinihingi sa Diyos, hindi mo mararanasan ang presensya ng Panginoon. Bakit ka nabubuhay sa mundo na ito? Bakit ka sinilang? Kasi may mga plano ang Diyos para sa atin. Plano na hindi ikapapahamak. Plano na nagbibigay ng pag-asa. Amen po ba? Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong sayangin ang panahon na dumarating sa iyong buhay. Magkaroon ka na ng tunay na relasyon sa Kanya. Magkaroon ka na ng paglapit sa Panginoon. Pagkatiwala mo yung buhay mo, ibigay mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Ibigay mo yan lahat sa Diyos. Hanggat hindi mo na ibibigay sa Diyos, isinusuko lahat ng ating mga kasalanan, hindi mo siya mararanasan. Hindi mo mararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Kung nasa makamundo ka pa, kung tinatahak mo pa sa makamundong pansamantala, sanlibutan ng pansamantala, mas pahalagahan mo yung eternal life, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus ng ating Panginoon. Kasi ganun niya tayo kamahal. Amen po ba?
Next po, pagtitiis. Ayun na yun, kanina pagtitiis, pagsunod, pagtiwala. Pagtiwala mo lahat sa Panginoon. Sabi nga dito, ang tamang pagsunod sa Diyos, wait lang po, basahin po natin Sabi po dito, ang tamang pagsunod sa Diyos ayon sa Biblia ay buong pusong may pagpapakumbaba at may kasamang pagtitiwala, hindi lamang panlabas na anyo. Ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa mga handog o sakripisyo na nagdudulot ito ng pagpapala, kapayapaan, at buhay na may saysay. Amen po ba? Kaya napaka-buti ng ating Panginoon na tayo sumunod sa kanyang kalooban at bigyan natin ng buong puso. Magpakumbaba. May kasamang pagtitiwala pagtitiwala, hindi lamang panlabas na anyo. Katiwala mo yung buhay mo sa Diyos. Kung ano ka, kwento mo kay Lord. Kung ano yung nangyari sa buhay mo, ikwento mo kay Lord. Iiyak mo sa Panginoon. Lord, tulungan mo ko. Lord, tulungan mo ako mabago. Lord, tulungan mo ko na ang kalooban mo ang masunod, hindi ang aking kalooban. Lord, alisin mo ako sa kasalanan. Ako lagi ko sinasabi na sa Panginoon, iniiyak ko sa Panginoon. Lord, tulungan mo ko na ikaw ang mamuhay sa buhay ko. Hanggat hindi natin hinihingi sa Diyos ang pagbabago, hindi natin mararanasan ng Panginoon. Hanggat hindi natin binibigay yung buhay natin sa Diyos, hindi natin maranasan ng kaligtasan. Dito, pinapalahanan tayo ng Panginoon kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen po ba? Ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa sa mga handog o sakripisyo na dudulot ng mga pagpapalang, kapayapaan at buhay na may saysay. Amen po ba? Kailangan tayo sumunod sa ating Panginoon. Ihandog natin yung buhay natin sa Diyos. Kung paano si Jesus Christ, hinandog niya ang kanyang sarili para sa ikaliligtas sa bawat sanlibutan. Amen po ba? Ilaan din natin yung oras natin sa Panginoon. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Huwag mo sayangin yung buhay mo. Napatapon, nagdadrugs ka, naglalasing, nagsisinungaling, anumang uri ng kasalanan na nagagawa natin, ibigay natin sa Diyos. Kasi hindi naman habang buhay naroon ka sa kasalanan. Darating ang time, tatapikin tayo ng Diyos para magbalik loob sa Kanya. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Ayaw niya tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kasi mahal ka ng Diyos. Kaya nakikinig ka ngayon sa araw na ito dahil minamahal tayo ng Diyos. Ganon kadakilang magmahal ng Panginoon. Kaya kapatid, pagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. Di natin masasabi yung buhay natin hanggang kailan tayo dito sa mundo. Pero bago tayo kunin ng Panginoon, sana kapatid, i-refend mo yung sin mo kay God. Because Jesus, He loves you so much. Hindi Kanya pinabayaan, hindi Kanya iniwan. Amen po ba? Mahal tayo ng ating Panginoon. Ang bunga ng pagsunod sa Panginoon ay nagdudulot ng mga pagpapalang tulad ng yaman, kasanggalan at buhay na walang hanggan. Ito ay nagbubunga rin ng kapayapaan, proteksyon laban sa kaaway at positibong pagbabago sa
buhay, lalo na sa panahon ng pagsubok. Pagsunod ay naghahanda sa atin para sa kadakilaan at nagdadala ng kapakumbabaan. Amen. Kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon, pagbalay dumarating. Binibless tayo ng Panginoon, pinagpapala tayo ng Panginoon sa ating buhay, kasaganaan sa ating buhay. Walang hanggang ito'y nagbubunga ng kapayapaan, proteksyon. Tayo pinoprotektahan ng ating Panginoon. Kahit anong gawa, kaninang testimony nga ni Pastor Palomo, nagpipreach po siya sa kalye. Si Ronald Palomo po, nagpipreach po siya sa kalye. Isa siyang evangelism pastor, naghahayag sa kalye. Kahapon po, muntik po siya mahagip ng sasakyan. Umatras yung katawan niyang kusa. Saka dumating po yung sasakyan sa likod niya. Praise God. Kapag pinapanalangin namin kasi si Pastor Palomo na lagi siyang gabayan ng Panginoon. Ganon kadakila ang Panginoon. Hindi niya tayo hahayaan na mapahamak. Hindi niya tayo hahayaan na mangyari ang mga bagay. Pinaprotection tayo ng ating Panginoon. Ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Kasi ang kaaway, talunan na yan. 2,000 years ng talunan yan. Pero tayo ginagabayan ng ating Panginoon. Kaya tuwing tayo lalabas ng bahay, kapatid, don't forget always prayer. Before you leave in your house. Laging manalangin, always prayer. Bago ka humawak ng car mo, mag-pray ka muna. Amen po ba? Kaya ang pagsubok ay nagbubunga ng kapayapaan, bubungan na rin ng kapayapaan, protection laban sa kaaway, di ba? Yun yung kaaway, bigla na lang mahagip si pastor ng sasakyan. Pero nandun pa rin yung cover, ang paggabay sa kanya ng Panginoon. Kaya napakabuti ang ating Panginoon. Hindi tayo kailanman pinapabayaan ng ating Diyos na buhay. Kaya kapatid, ipagkatiwala mo sa Diyos yung buhay mo. Hindi kanya iiwan, ipababayaan ng ating Panginoon. The more kang sumusunod sa Panginoon, the more kanyang iingatan, the more kanyang pagpapalain. Dahil ang Diyos ay never niya tayong pinapabayaan ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na tayo'y magbalik loob sa Kanya at ipagkatiwala natin yung buhay natin sa Diyos. Naging backslider ka ba, kapatid? Kung ikaw ay nakikinig, naging backslider, magbalik loob ka sa Panginoon. Dahil mahal ka pa rin ng Panginoon kahit na lumayo ka sa Kanya, nawala sa Kanyang presensya, minamahal at inaabot ka pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Ito po yung conclusion ko po. Kawikaan chapter 15 verse 33. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Amen. Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon at binibigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon. Kapag tayo nakakagawa ng pagkakamali, pinapariman sa atin ng Panginoon. Kasi binibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan ng ating Panginoon at pagpapakumbaba sa ating kapwa. Papakumbaba, nagbubunga ng karangalan. Kapag nagpapakumbaba ka sa mga tao, karangalan sa Diyos at nagbubunga ng karangalan. Amen po ba? Kahit anong bato sa'yo ng kaaway, kahit anong sabihin sa'yo ng kaaway, tahimik ka lang, iiyak mo sa Panginoon. Kasi nakikita niya kung sino yung matuwid sa harap ng Panginoon, kung sino ang mabuti sa harap ng Panginoon. Alam ng Diyos kung sino masama at mabuti. Prayer lang, kapatid. Hindi ka pababayaan ng Panginoon.
kutsain ka naman ng mga tao sa mundo na ito. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon, ipanalangin. Tahakin mo kung ano yung pinapagawa ng Lord, kung anong will ng Lord sa'yo. Tahakin mo kung ano yung nais na pinapagawa ng Diyos sa'yo. The more kang sumusunod sa Kanya, the more ka nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi mo pala alam, unti-unti ka ng pinagpapala ng Panginoon. Kailangan lang natin dito, ang Diyos ang maitaas, hindi ang ating mga sarili. Amen po ba? Dapat natin lakaran ang will ng God, not your will. Amen po ba? Kaya napakabuti yung pagsunod natin sa Panginoon na may pag-ibig. Amen po ba? Kasi kung nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, yung Holy Spirit na ng Panginoon ang nananaig, hindi na yung kalooban natin. Ako ilang beses akong nawawala sa Panginoon. Hindi na nagpipraise dahil sa dami ng problema. Dumanas ako ng kalungkutan. Parang ayaw ko nang mabuhay sa mundo. Pero si God, lagi napaparemind. Anak, sumunod ka sa akin. Ganon niya tayo kamahal ng Panginoon. Kahit ano palang tago mo, kahit ano palang backslide mo sa Panginoon. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos eh. Inaabot pa rin tayo ng Panginoon. Tinatapik pa rin tayo ng Panginoon para magbalik loob sa Kanya. Kasi ganon niya tayo kamahal. Ayaw niya tayong kahit na dumaan ka sa pagsubok, sa buhay mo, nadapa ka, pero ang Diyos pa rin ang aahon sa buhay mo. Dahil siya yung may likha sa'yo. Kilala ka niya. Kilala niya ang pagkatao mo. Kilala niya ang pagkatao natin. Kaya nga wala nga tayong matatagong lihim, hayag, lantad, alam niya lahat. Kaya kapatid, lakaran natin yung will ng God. Amen po ba? Mas nasusunod yung will ng God, hindi yung will natin. Kaya lang po ang mababahagi ko, ang Panginoon ay tapat na nagmamahal sa atin. Tayong yumuko, tayong manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name, salamat Lord God sa kalakasan na pinapagkaloob mo, Panginoon. Salamat sa pagpapala na binibigay mo, Panginoon. Salamat Lord sa revelation mo, sa tinapik po namin, Panginoon. Lakaran namin yung kalooban mo. Yung kalooban mo po, Lord God, ang siyang kumilos, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. Hindi namin to kaya, Holy Spirit. Sa araw na ito, buksan mo po ang drangkahan ng kalangitan. Touch him by the blood of Jesus. Luban mo po ako, Father God, ng knowledge at wisdom. Hindi ko po ito magagawa, Lord, kung hindi mo ako sasamahan, Holy Spirit, sa aming pananalangin, Panginoon. Ano mang revelation mo sa aming buhay, Panginoon, Lord, lakaran namin yung nais mo, Panginoon. Tulungan mo kami. Hindi po namin ito kaya kung hindi mo kami sasamahan, Holy Spirit. Buksan mo ang kaisipan ng iyong mga anak. Touch him by the blood of Jesus. Bilang pinili mo sila, tinawag mo sila, Panginoon, upang sumunod sila sa iyo, sa iyong kalooban, Panginoon. Tulungan mo, sumunod kami sa iyong kalooban. Touch him by the blood of Jesus. Ora bababashikarawabahan la hallelujah, hallelujah. You magnify him, Jesus na hallelujah. Kapangyarihan mo, Lord, ang siyang dumaloy sa bawat anak mo. I-remind mo lahat sa kanila, Panginoon. Bilang binuhay mo sila sa mundo na ito. Sabi mo, Lord, isinilang mo kaming hubad. Hubad rin kaming haharap sa iyo, Panginoon. Kaya, Father God, iparemind mo sa kanila, Panginoon. Napahalaga yung kaligtasan na pinagkaloob mo, Panginoon. Napahalaga
yung relationship namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Kapangyarihan mo ang siyang dumali, Panginoon. I-remind mo po sa kanilang lahat ito, Panginoon, na hindi ka nagbabago, nagkukulang. Inaalis mo sila sa kasalanan, Panginoon. Na ikaw ang magmaneho ng kanilang buhay. Sa araw na ito, Father God, inaanyahan ka po namin na pumasok sa aming puso, sa aming kaisipan. Tinatanggap ka po namin, Panginoon. Lord, salamat sa cross ng Kalbaryo na kami yung niligtas sa araw na ito. Tulungan mo kami na ikaw ang kumilos sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mo sa puso namin ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. At pagpalain mo ang lahat na nakikinig ng iyong salita. Patuloy mo pong gabayan, Amen God. Patuloy mo pong gabayan si Ronald Palomo, Panginoon, si Pastor, sa kanya pagbabahagi ng iyong salita. Saan man siya dako maparoon, ligtas mo po ang buong pamilya niya. In Jesus' name, hallelujah. Laban mo siya ng knowledge, wisdom, Panginoon, sa paghayag niya ng iyong salita. At sa bawat mababahagian niya, Lord, ihipuin mo ang mga dinalaga mo sa aklat ng buhay kung sino sila, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, God. I-bless mo, pan-blessing si Ronald Palomo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At dito rin, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, Lord, sa binasa po namin kanina, kung meron kaming relasyon sa iyo, Panginoon, ang bawat bansa ay pagpapalain mo, Panginoon. Lord, nilalapit namin ang aming presidente na si Bongbong Marcos. Lord, tulungan mo siyang kilalanin ka pa niya. Hanapin ka niya sa Biblia ang kaparaan ng Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Kapangyarihan mo na ang siyang kikilos, Panginoon. Hawi mo po bawat daraanan niya kung saan man siya dako maparoon. Niligtas mo po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ganun din, Father God, ang aming lugar dito sa Agno, Panginoon. Lord, ang aming mayor, vice mayor, na si Mayor John Celeste, at si Jonathan Drumal, Panginoon. Ang vice mayor, Panginoon, ng Agno, Pangasinan. Lord, gamitin mo silang instrumento na patuloy kanilang hanapin, patuloy kanilang kilalanin, Panginoon, sa Bibliang kaparaanan na sila'y magkaroon ng relasyon sa iyo at pagkaunawa sa Biblia, Panginoon. Ikaw po ang siyang kikilos, Panginoon, at i-guide mo sila sa buhay na tinatahak nila sa mundo na ito. Pagpalain mo, Lord, ang Agno, ang lahat ng mga nanunungkulan, Panginoon. I-remind mo sa kanila na kung bakit sila nasa posisyon, Panginoon. Dahil sila itinaas mo, Panginoon. Dapat ka rin nilang itaas at unahin sa buhay na tinatahak nila, Panginoon. Sa buhay na pinapahiram mo sa mundo na ito, Panginoon. Kaya Father God, bless mo, pan-blessing ang aming Vice Mayor, Mayor, at ang mga nanungkulan sa Agno, Panginoon. At sa Pilipinas, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng bansang Pilipinas, anumang pangangailangan ng bansang Pilipinas, Lord, protect them by the blood of Jesus. Lahat ng pangangailangan, i-provide mo hanggang sa Agno, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. At ang lahat na nakikinig ng iyong salita, Lord, na pagpalain mo, Panginoon, na magkaroon sila ng tunay na relasyon. At timuhin mo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Napahalaga yung paglapit namin sa iyo. At hindi kailanman ito mawawala yung pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo lang kami na patuloy kang unahin namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito. Anumang nawalang lakas sa akin, Panginoon, muli mo itong ibalik, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, God, sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Salamat po sa mga nakinig ng online preaching. Magpatuloy lang po tayo sa ating Panginoon dahil minamahal tayo at inaabot ng ating Panginoon. Jesus love you. Bye-bye.